My dear brothers and sisters in Christ, Morning, Father. the gospel for us today is very important, reminding us not to be terrified, but always to be one with the Lord in making united in our prayer constantly. Because sometimes in our experience, we are terrified and we are worried of many things, especially in inside in our family and also in our work. But it reminds us today, this gospel today, that in the midst of the storms, in the midst of our struggles in our lives, we need to entrust everything to God because He is the one who make everything for us. He will prepare for us, good for us. Kaya napakahalaga sa atin na sa gitna ng kawalan, in the vastness of our journey, in the deep ocean, meaning in the unknown na ating nilalakbay dito sa mundo, ay makikita natin na ang Diyos ay kasama natin. Because sometimes we thought that Christ and God is asleep. Kaya ang ating buhay ay hindi tayo manalig sa Kanya. At maraming bisis tayo nagkakasala dahil we always wanted to exert. We tried our best. We wanted to make our lives that comfortable and secured every moment. But it is not the life that we are journeyed here on earth. Our lives is always a journey of many things that we could not fathom, and the deep ocean, meaning the mystery of our lives, we could not understand unless we entrust and abandon to God our lives. Sapagkat kung tayo ay hindi naniwala kay Kristo, ang ating puso ay punong-puno ng takot, kawalan ng pag-asa at walang liwanag. Pero ang salita ngayon ay napakahalaga na ating bigyan ng pagpapahalaga ang ating mga panalangin, our prayer, meaning our prayer to Christ. Because in our journey dito sa mundo, kapag walang panalangin, ang ating buhay ay punong-puno ng takot. Takot na walang-wala sa buhay sa gitna ng kadiliman. Because in the vastness of our journey here on earth, like the journey, like these people, together with the disciples and apostles of Christ in the Sea of Galilee, ay madilim na madilim. Ngunit ang nakikita ay ang alon na malaki. Ito rin ang ating buhay. We will always see yung alon, ang mga bagay, ang hangin at lahat na ito. Ngunit hindi natin nakikita ang gawa ng Diyos. The wonders, the miracles that God has shown to us. At ito ang napakahalaga sapagkat ano lang ang makapagpakita o makakakita ng mga bagay na nandoon ng Diyos kasabay natin at kasama natin sa pamagitan ng pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya ay hindi nakakita ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. At ang parating nakikita niya ay ang kasamaan, kasalanan at walang kabuluhan sa buhay kundi kadiliman. Sapagkat ang taong nasa gitna ng walang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang puso ay hindi totoong umiibig sa Diyos. At ang kanyang puso ay walang pagdiriwang pagpapasalamat sapagkat ang kanyang puso ay nalulunod sa lahat ng kadiliman sa buhay at tinatawag hangin at alon. Kaya mga kapatid, kung ang taong ito ay nasa gitna na ito, ang makapag-save lang sa kanya, makapagligtas sa kanya, ay ang Diyos mismo. Kaya ang sabi ni Kristo dito sa salita, you have no faith. Actually, in this context, man of a little faith or little faith, but there is no little in faith. Either you have faith or you have faith. Bakit mga kapatid? Sapagkat kahit katitin o kaunting o ang iyong pananampalataya sa Diyos, you can transform everything the good kahit sa gitna ng
mga bagay na hindi mo nakikita, katandaan, sakit, mga buhay na pinagdaanan mo sa iyong sarili, na pangyayari, unsecured sa iyong buhay, pero kung mayroong pananampalataya, ang lahat na ito ay mabuti. Because in the eyes of faith only, we could understand the mystery of life. Kaya nga maraming tao, kahit nasa simbahan, parating nangungurutob ang puso, nagbagong-bugulbul, meaning complain every day. Kaunting bagay, he complain o she complain. Bakit? Walang pananampalataya. Sa gitna ng pamilya, sa gitna ng kawalan ng pera, ang puso ay galit at nag-aaway ang mag-asawa dahil walang pananampalataya. At lahat ay basihan nito ay pananampalataya, sapagkat ang sukatan ng lahat ng buhay ng tao sa gitna ng kawalan at sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng krus ng buhay, kung walang pananampalataya ang tao, ang kanyang puso ay walang pagbabago. Kaya mga kapatid, kung makikita mo ang isang tao, you can immediately understand if this man has a faith, sapagkat sinabuhay niya ang kanyang pananampalataya. Sapagkat ang taong nanampalataya sa Diyos, ang kanyang buhay kahit sa gitna ng kawalan, crisis sa buhay, kahit sa gitna ng sakit na tinatawag walang pag-asa, siya ay mayroong pagpapasalamat sa Diyos. Mayroon siyang totoong bukal sa kanyang kalooban ang lahat ng kanyang pagkatao na nakikita ng liwanag ng lahat. Kaya nga makikita mong isang tao na malapit na mamatay na mayroong pananampalataya at walang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang isang taong malapit na mamatay, naghihikahos at naghihigahol sa paghininga, pero ang kanyang puso ay galit, hindi paniniwala sa Diyos, at ang kanyang buhay ay parating always judging, complaining, and never understand ang kanyang buhay. Pero ang isang taong mayroong pananampalataya sa gitna ng kamatayan, not only in physical death, but also in the ontological death, the death of being, ang kanyang puso ay parating walang imik, tahimik. Ngunit ang kanyang bukang bibig ay nagsasabi, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay sa akin. Ito ang problema ng tao, mga kapatid. The problem of man is not the problem of material things, possession that you have. Not because you are secured and unsecured. Not because you possess and not to possess of many things. The problem of man is about faith. Man without faith, he could not understand anything. But man has a faith, everything is enlightened. Enlightened, mga kapatid. Kaya nga, kahit tayo nagsisimba, parati tayong nagluluhod dito sa simbahan, pero kung wala tayong pananampalataya, pag-uwi natin sa bahay, galit. Pinapagalitan natin ang ating mga anak, at ang ating asawa ay hinuhusga natin dahil siya'y batugan, walang pakialam, at nakikita natin ang buhay ng mga kapaligiran natin sa ating mga kapitbahay na hindi mabuti. Bakit? Sapagkat itong tao na ito ay walang pananampalataya. Ang taong may pananampalataya, kung siya'y manalangin, ay nakikita niya ang lahat. Kahit sa gitna ng kawalan, mga taong hindi umiibig sa kanya, mga taong hindi siya pinapansin, kanyang mga anak ay mga batugan, ang kanyang asawa ay lasinggo, pero ang kanyang puso ay mayroon pa ring pananampalataya. Siya ay magsasabi sa kanyang bukang bibig, "Salamat, Panginoon, sapagkat ika'y mabuti at dakila." Bakit, mga kapatid? And this is exactly the Christian before. Kaya nga ang mga Kristiyano noon, kahit ipakain pa sila sa leon, kahit sa gitna ng mga persecution sa buhay, kahit sila ay
kinagkalulu ng kanilang mga kaibigan, ang kanyang bukang bibig pa rin ay pagbibigay ng kanilang sarili at pagpapatawad. Ito ang pananampalataya, mga kapatid. Ito ang hamon sa ating buhay araw-araw. In the storm and the winds and everything that we encounter in our lives, mayroon ba tayong pananampalataya sa Diyos? O tayo ba ay nanatiling ang ating pagkatao ay parating nagsasabi, "You do not care for us, O Lord. You always asleep." At ito nga ang salita ngayon. The people together with Jesus in the boat saying, "You are asleep. You don't care for us." And this is exactly ang ating buhay. Ito ang buhay natin. Kaya nga sabi ni Pope Benedict XVI, sabi niya, bakit noon ang mga Kristiyano ay minority lang sila, pero ang kanilang pananampalataya ay malakas at mayroong liwanag at nakatindig sila sa gitna ng kahirapan. Pero ngayon ang mga Kristiyano, marami, pero ang kanilang pananampalataya ay hindi totoo sapagkat hindi sila tumitingin kung ano ang buhay makalangit. Amen.